Isa na namang walang kalaban-laban na biktima ang walang awang ginahasa, pinahirapan at isinilid sa sako bago itinapon sa isang bangin sa Malaybalay City, Bukidnon noong April 17, 2026. Matapos ang 3 araw na paghahanap sa 9 years old na si Archel Likayan, ay natagpuan ang naaagnas na niyang katawan sa ilalim ng bangin sa liblib na lugar na nasasakupan ng Barangay Canayan, Malaybalay City, Bukidnon. April 14, 2026 nang unang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Malaybalay City, Bukidnon. Ito ay tungkol sa misteryosong pagkawala ng 9 years old na si Archel Likayan, residente ng Sitio Langkog, Incalbog, Canayan, Malaybalay City, Bukidnon. Sa missing report na una nang natanggap ng Malaybalay City Police Station, nalaman nila na huling nakita ang biktima noong araw din na iyon ng Martes. Si Archel ay sa kanyang lolo at lolo na sa side ng kanyang papa lumaki. Bata pa lang ito na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Muling nag-asawa ang kanyang ina kaya naman naiwan si Archel sa kanyang papa. Pero dahil nga sa nagtatrabaho ito para na rin sa kanyang mga pangangailangan, lalo na nga at nag-aaral na siya, ay naiwan si Archel sa kanyang lolo at lola. Tulad ng ibang bata sa kanilang lugar ay mahilig si Archel makipaglaro sa mga kapwa niya bata. Makipaghabulan sa lansangan, umakyat sa mga punong kahoy, maglaro ng bahay-bahayan at kung ano-ano pa. Bagamat bata pa ay namulat na din ito sa hirap ng buhay, kaya naman sa murang edad ay marunong na rin itong tumulong sa mga gawaing bahay. Nang araw na iyon ng Martes, dahil nga walang pasok at bakasyon, ay nakipaglaro si Archel sa labas ng kanilang bahay. Pinapayagan naman ito ng kanyang lolo at lola dahil nga wala itong paglilibangan sa kanilang bahay. Wala itong magandang cellphone at maiinip lamang ito sa kanila. Naging palagay din ng kanilang loob dahil ang mga kasama ni Archel ay mga anak lamang din ng kanilang mga kapitbahay at ang iba ay mga kamag-anak at pinsan niya pa. Subalit nagtaka ang lola ni Archel dahil nang hanapin niya ito ay hindi niya na ito matagpuan. At maging ang mga kalaro nito ay hindi alam kung saan ito nagpunta. Inisa-isa na nila ang bahay ng mga kalaro ni Archel maging sa bahay ng kanyang mga tiyahin at ilan pa nilang kaanak, subalit wala doon ang bata. Habang lumilipas ang oras at tumidilim ang paligid ay mas lalo pa silang nag-alala. Nang sumapit na ang gabi at unti-unti nang manaigang dilim sa liwanag, ay hindi pa rin umuwi si Archel ay doon na nila napagtanto na nawawala nga ang bata. Kaya naman lumapit na ang pamilya sa tanggapan ng kapulisan para humingi ng tulong sa paghahanap. Kasabay nito ay ikinalat din nila ang larawan ni Archel sa social media, kasama ang panawagan kung sino ang maaaring nakakita sa kanya. Noong una, inakala pa nila na baka umuwi ang bata sa kanyang ina o kuniha ito doon ng di nagpaalam. Subalit na makontak nila ang ina nito ay nagtaka din ito dahil wala umano doon si Archel. Dahil dito, ay agad na nagsagawa ng search and rescue operation na pinangunahan ng Malaybalay City Police Station at barangay officials ng Barangay Canayan. Kasama ang mga kaibigan, kamag-anak at pamilya ni Archel. Nagsimula silang suyuri ng mga masusukal na lugar sa paligid ng Barangay Canayan at sa mga karatig na lugar. Sinuyod nila ang mga masusukal na damuhan, gubat, maging ang mga tabing ilog. Nagbabaka sakali sila na makikita doon ng bata. Maaari kasing naligaw ito at hindi na alam ang daan pa uwi. Subalit dumaan pa ang ilang araw, sa kabila ng walang tigil na paghahanap, ay wala pa ring nakakita kay Archel. Hanggang sa sumapit ang araw ng Biyernes, April 17, 2026. Tulad ng nagdaang 2 araw, ay maagang kumilos ang grupo. Ang target ay hanapin pa rin ang nawawalang si Archel. Dahil nga wala silang nakitang bakas nito sa Barangay Canayan, ay nagdesisyon ng grupo na mas palawakin ang paghahanap at tunguhin ang masusukal na lugar na nasasakupan na ng karatig ng mga barangay. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, ay ilan sa mga naghahanap na kamag-anak ng biktima ang napagawi sa liblib na lugar na nasasakupan na ng Zone 5, Langkog, Incalbog, at nang mapatapat sila sa gilid ng isang bangin ay agad nilang naamoy ang nakakasulasok na amoy na tila ba may nabubulok na hayop.
Nang hanapin nila ang pinanggagalingan nito, ay doon tumambad sa kanila ang isang sako na pinagkakaguluhan ng malalaking langaw. Agad namang nagtungo sa area ang mga tauhan ng Malaybalay City Police Station para tignan kung ano nga ba ang nasa loob ng sako. Nang kanilang buksan ay doon na nila nakumpirma na ang nasa loob ng sako ay katawan ng tao at isang batang babae. Nang makita ang katawan ay personal itong kinilala ng pamilya na ito na nga ang nawawalang si Archie Likayan. Matapos ang 3 araw na paghahanap ay natagpuan nila ang wala ng buhay nitong katawan na nakasilid sa sako at itinapon sa bangin sa Zone 5 Langkog, Incalbo. Ang lugar kung saan nakita ang katawan ni Archie ay walang signal ng komunikasyon at nasa humigit kumulang 65 kilometers ang layo mula sa Malaybalay City Police Station. Sa pagkakataong ito, ang kaso ng simpleng missing person ay agad nang napalitan ng isang kaso ng brutal na pagpatay. At sa isinagawang forensic examination sa katawan ng biktima sa Villanueva Funeral Homes sa Barangay 8 Malaybalay City, Bukidnon, una nang lumabas na ang biktima ay ginahasa dahil sa nakitaan nito ng punit sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa report ay dinala ang biktima sa liblib na lugar bago ito ginahasa at pinatay. Nang mapatay ay saka ito isinilid sa loob ng sako at itinapon sa gilid ng bangin kung saan ito natagpuan. Nang magsagawa ng retrieval operation ng kapulisan ay nahirapan pa sila at medyo natagalan dahil nga sa matarikang area kung saan natagpuan ang biktima. Sa ginawa nilang follow-up operation ay isang lalaki ang lumabas na suspect at maaaring may kinalaman sa nangyari kay Archie. Nakakuha kasi sila ng ilang ebidensya at report na ang lalaking ito ang huling nakitang kasama ng biktima bago ito mawala. Bagamat walang inilabas na pangalan ng PNP, ang larawan naman ng suspect ay mabilis na kumalat sa social media. Kasama ng panawagan mula sa City Councilor ng Malaybalay City na si Jason Chad Ayala. Ayon sa kanya, ay bibigyan niya ng 50,000 pesos bilang reward money ang kung sinong makakapagbigay ng impormasyon o makakapagturo sa kinaroroonan ng suspect. Ayon sa Malaybalay City Police Station, ang suspect ay residente ng Barangay Alani, Blantapan at dati na itong nagkaroon ng kasong pagpatay. Sa ngayon ay puspusan ng ginagawang manhunt operation ng Malaybalay City, Bukidnon sa kinaroroonan ng suspect. Nakipag-coordinate na rin sila sa iba pang presinto tungkol sa kaso. Layunin nito na mas mapabilis ang pag-aresto sa suspect at mapanagot ito sa kanyang ginawang kasalanan. Labis naman ang paghihinagpis ng mga magulang ni Archie sa nangyari sa kanya, lalo na nga ang kanyang ama. Nang makapanayam ito ng media ay hindi nito alam kung ano ba ang sasabihin. Bagamat makikita mo ang sakit na nararamdaman nito dahil sa nangyari sa kanyang anak. Ayon sa kanya ay mahal na mahal niya si Archie. Sa katunayan ay pinatato niya pa ang larawan at pangalan ng anak sa kanyang dibdib. Ang anak na si Archie umano ang tanging pinaghuhugutan niya ng lakas at inspirasyon sa kanyang trabaho araw-araw. Para sa anak kaya naman nagpupursige siya sa paghahanap buhay dahil sa pagnanais niya na mabigyan ito ng magandang bukas. Subalit paano na lamang umano siya ngayong wala na ito. Samantala ay nagbigay din ng saloobin ng ina ni Archie at sa pahayag sa media ay sinabi niya na tao ang kanyang anak. Subalit sa ginawa umano ng suspect dito ay para itong tinrato na isang hayop. Sa huli, isa lang ang nais ng dalawa. Ito ay ang mahuli ang may sala at mapanagot ito sa kanyang ginawa para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang anak. Muli, hindi ito ang unang kaso ng brutal na pagpatay sa Bukidnon. Kaya naman muling nanawagan ng PNP na mag-iingat at bantayan ang mga anak, lalo na nga ang mga kababaihan, dahil sa nagkalat na ngayon ang mga masasamang tao. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.